Hi mga kababayan, no? Nagsalita kanina si Atty. Rocky sa mga tambaluslos na kanyang sinabi huwag baliwalain ang manifesto ng mga former top class generals na mga PMEers, no? Dahil sa kanilang ginawa kay Eric at Lorin Badoy. Alam nyo, kinantig nila si Eric at saka si Lorin Badoy at umalsa ang baho nila diyan sa kamera. Umalsa ang baho ng mga tambaluslos dahil dumami ang suporta ng taong bayan. Hindi lang yung mga dating kadre, hindi lang yung mga mamamayan, pati yung mga top class former generals ng ating bansa. Kung si Kairik at si Badoy kinantig ninyo, how much more kung si Tatay Digong pa rin ang kakantigin ninyo? Sige, kantigin ninyo, ipasara nyo ang isminay at magkaalaman. Baka magaya tayo sa nangyari sa Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar, which is parang para sa akin, para naman umangat ang ating bansa, pwede ko ring sabihin mas mahusay yung nangyari sa ibang bansa. Na katulad nitong sinasabi ni Atty. Rocky, like Vietnam. Hindi kaila sa atin ang Vietnam umaangat. Hindi lang umaangat, gumaganda yung kanilang bansa. Pati nga Bangladesh. Pinagtatawanan natin ang Bangladesh, pero alam nyo, Bangladesh umaangat na rin. Itayo, Pilipinas. Wale. Dahil sa mga tambaluslos ng mga ito. Nakakaya, di ba? Yan, sabi ni Atty. Rocky. Huwag baliwalain. Huwag baliwalain. Tama si Atty. Rocky, huwag baliwalain ang mga ginawang manifesto ng mga kasundaluhan. Bakit? Kasi ang mga sundalo, buwis buhay ang mga yan. Patriotic ang mga yan. Binubuwis nila ang kanilang buhay. Tayo nga ng mga ordinaryong Pilipino lamang. Nung napanood natin yung hearing 1, 2, 3, nakakagalit. Ang daming galit ng mga Pilipino sa ginawa, sa asal ng mga tambaluslos na mga ito. Nakakagalit. Mahal mo ang bansa mong Pilipinas, pero nakikita mo itong mga tambaluslos ng mga ito, mga pinaggagawa. Ang dami palang pera ng Pilipinas na pwedeng pagandahin ang ating bansa. Ang dami nating pera na sasasayang. Saan napupunta ang mga ito? Di ba mas maganda mapunta sa hospital, sa mga nurse, sa mga guro, para umangat ang ating bansa? Maraming may sakit sa Pilipinas. Nakakaasar, di ba? At nakakagalit. Alam nyo, sa ipinakita ng mga tambaluslos ng mga ito sa hearing sa Kamara, alam nyo, maraming nagalit na mga Pilipino. At huwag niyong hintayin pagpuno na ang salok. Magkakaalaman na lang. Huwag niyong hintayin. Huwag niyong hintayin dahil sabi ni Atty. Rocky, huwag baliwalain ang mga ito. Ang lahat po ng mga bagay ay may hangganan. Imagine, ang tatanda na nila diyan sa Kamara. Bakit ayaw nilang gumawa ng maganda? Ang tatanda nyo na. Please, gumawa na kayo ng maganda para sa bayan at maraming pupuri sa inyo. Huwag yung pansarili lang. Ganitong mensahe para sa mga opisyal na gobyerno, lalo na sa House of Representatives. Alam mo ba dito sa Southeast Asia, tayo na lang po ang tunay na demokrasya. Bakit? Sa ibang bansa po, hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Alam nyo ba, sa Thailand, walang eleksyon. Ang mga nakaposisyon doon, militar. Sa Myanmar, militar ang nakaposisyon. Sa Cambodia,
mga militar din na nakaposisyon. Sa Vietnam, yan po ay Politburo, no? Pero napakalakas din ng militar. Ibig sabihin, kapag ang sundalo nakialam sa pamumuno, mawawala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi mo po pwedeng hindi pansinin ang sentimiento ng mga profesional na sundalo na inalay na ang buhay para sa ilang bayan. Makinig po kayo. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan at naniniwala sila na meron ng paglabis sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Lorraine Badoy at si Ka Eric.